Okay. So, next is funeral. Bakit nga ba pinipigil-pigilan namin si member na mag-lump sum, 'no? Kasi nga po, ang funeral po, lalo na ito po ay na-amend, 'no, yung ating funeral starting po ng October 20, 2023, yung cash benefit po na ito ay payable to the legal spouse or who paid to the funeral expenses. So, una naming hahanapin is the legal spouse. Kapag sinabi niya na, oops, hindi ako yung nagbayad niyan, o kailangan po may waiver coming from the legal spouse, a notarized waiver coming from the legal spouse stating na hindi siya yung nagbayad. Ang nagbayad ay itong nagkiklaim na to, kung sino man, ganon. Ngayon 'pag natatakot ka naman, ma'am, natakot naman ako magpakita dun kasi medyo hindi kami okey nun. Medyo ako ay second wife, third wife kunwari ganun po, 'no. So, puwede naman po yung joint affidavit of two disinterested person attesting to the fact na ikaw yung nagbayad ng funeral. Basta po kung sino yung nakapangalan po, dun po sa resibo. So, this is under SS Circular 2023-009 starting October 20, 2023 nga po, 'no. Ang implementation na po natin dito ay 10 years na lang yung prescriptive period of filing. Okay? And then, if with at least one contribution po 'to, basta less than 36 months contribution, 12,000 yung fixed amount po natin diyan. Pero if in the event at least naka 36 months contribution, it will vary po from minimum amount of 20,000, maximum amount of 60,000 pesos. So isipin niyo kunyari nasa maximum ka tapos at least naka 25 credited years of service ka, 25 years kang member ni SSS, o up to 60,000 po 'yan. Okay? And syempre, we're down to our last benefit na, yung death benefit po natin. So, different po ang funeral and death. Kaya kanina may nagtatanong sa chat facility natin, kina-clarify talaga namin alin po ba doon yung gusto nating itanong, 'no? Kasi 'pag sinabing burial, funeral 'yun. So, kung sino yung nagbayad, 'di ba po? So, legal spouse muna ang hahanapin or kung sino yung nagbayad. Ngayon, sa death benefit naman po, ang hahanapin naman namin dito ay beneficiaries. Ang tanong, pinansin niyo ba si Sir Jeric kanina? Familiar po ba kayo sa E4 form or yung member data change request po natin? So hopefully, bago pa man tayo mag-file ng any final benefit, may it be permanent total disability, retirement, at sana wag abutan ng death, no? Sana po naiayos na natin, na ilagay na natin yung mga mahal natin sa buhay. Okay, yung mga nagtatanong na kahit sino ba pwede ko ilagay diyan, kaibigan ko, live-in ko, hindi po dapat po kaanak. Okay, so tignan po natin yung hierarchy or order of beneficiaries po natin. Ayan. So for the primary, sila yung hahanapin po natin. Sila yung unang hinahanap po namin kasi sila lang po yung po pwedeng mag-monthly pension. Okay, kung may primary. Ang term ay dependent legal spouse. Isa-isahin natin yung term. Okay. Pag sinabing legal spouse, ibig sabihin po asawang pinakasalan. Asawang pinakasalan, asawang kahit po sa basta sa bisa ng kasal, 'no? Kahit po sa munisipyo 'yan o any religion pa po 'yan, basta po kasal. Kaya lang ang term na dependent, marami naman kasing kasal, 'di ba? Pero ang tanong, dependent ka ba sa asawa mong namatay? Ibig sabihin, kahit napatay na yung ating asawa, hindi na po tayo puwedeng maghanap ng iba, ha? Ibig sabihin po, hindi tayo makikipag-live-in. Ayan, hindi po makikipag-live-in, hindi po magkakaanak sa iba. Ayan, hindi magpapakasal sa iba. Ayun. Okay, so sabi nga po natin, yung dependency daw po kasi hindi lang sa feelings hindi lang po sa pera yon, sa feelings din. Ayan. So yun yung sinasabi ni SSS, no? So dependent legal spouse and minor children. So we have 5 minor children yung hahanapin natin beginning from the youngest, but may order of priority pa rin tayo. So una nating hahanapin dyan is legitimate child, anak sa legal na asawa. And then legitimated baby muna bago sila nakapagpakasal.
Legally adopted naman po, for those po na may court order, hindi pwedeng basta na lang pinaampon po sa inyo. And then illegitimate, hindi naman po kasalanan ng bata yun. Kaya lang, once again, dapat po 5 minor children, beginning from the youngest, but by order of priority. Okay, at naging anak nyo siya on or habang nag-aano kayo, nagpa-file po ah, ng mga benefits po kay SSS. Hindi yung pagkatapos na, kunyari kahit sa retirement yan na naging anak niyo na siya, nagpe-pension ka na, hindi pwede. Okay? Kaya ang mga DAISYs natin, kilala niyo ba sila? DAISY 7, DAISY 6 hanggang DAISY 9, wag po kayo maniniwala pag sinabi ng mga retired pensioners, gagawin kitang benepisyaryo ko. Okay? Huwag maniniwala. Okay, ngayon, paano ma'am kung wala naman palang primary, no? Wala palang legal spouse, baka sumakabilang buhay or bahay na rin si asawa, o kaya naman po walang mga anak, o kaya naman ma'am napakabata pa talaga nung namatay, no? Pero at least naka 36 months contribution naman po. So that's the time na lilipat na tayo sa secondary. So sabi po natin, upon the death of the member to, hindi yung may nabigyan na si primary, hinihintay nyo magkakaroon pa ng secondary. Wala na. Pag binigyan si primary, tapos na usapan. Sila na yun. Okay? Ang sinasabi ko lang po, if in case, no, at the death of the member, wala na talaga siyang primary, saka lang po tayo pupunta sa secondary. Kaya lang, ang secondary beneficiaries po natin is guaranteed for 5 years lang po siya. Ibig sabihin si member nag-retire at the age of 60. So, at the age of 62, kinuha na ni Lord. So, yung remaining 3 years, dapat na para sa retirees natin, ibibigay na kay secondary. Tapos na rin yung usapan. So, sa secondary, let's start with the parents of the deceased member. So, kung buhay pa po pareho yung both parents, hati sila dun sa 3 years na yon. Lump sum lang kasi ibibigay. Isang bagsakan po. Ngayon kung isa na lang po yung buhay 'no, ayan. So si nanay o si tatay na lang kung sino po yung buhay, siya na lang po yung mahakuha nun tapos na rin. Paano naman kung unang kinuha ng liwanag si parents? So punta naman tayo sa designated. Si designated naman po, ito po yung sinasabi ko kanina, hindi tulad ko, alam niyo yung pangalan ko, baka ilagay niyo ako agad dyan. Hindi pwede hindi po kita kaanak. Okay, so sa designated po, ito po yung mga inilagay natin dati, kunwari sa E1 natin, baka ang nakalagay pa doon, syempre, nung kumuha tayo ng SS number, for sure, ang nakalagay dyan, parents mo, mga kapatid mo, no? Ngayon may asawa at anak ka na, nakapag-E4 ka na kaya? Nakapag-update ka na ba ng beneficiaries mo? Nailagay mo na ba ang iyong mahal na asawa at mga anak? Paano man kung single blessedness ako, no? Pwede mailagay ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko, o basta relative mo. O kaya yung titang nagpaaral sa akin, ayan, kasi nga po wala na akong parents, ayun. So, yun po, pwede po sila as designated. Okay, o kaya naman, yung mga anak natin, dahil hindi na pala sila minor children at the time of our death, provided na nilagay natin sila sa E4 natin, ayan, E1 or E4 natin, kasali po sila kahit na over and above 21 years old na sila. Okay, so yan po for our designated. Pag wala pa rin, ako sa tinagal-tagal sa mundo mo, nakalimutan talaga maglagay, no? So legal heirs na po tayo. So this will be in accordance to the Family Code of the Philippines. So once again po, yung primary lamang ang nagpe-pension. Lump sum nga lang siya kapag below 36, no? Pero the rest po ng mga binanggit ko na secondary, lump sum na po talaga sila. Okay, so for the value of SS membership, yung member po with 36 months, no, posted contribution and approved pension for 5 years. So isipin nyo, ito po yung 5 years lang, 'di ba? What if kahit po sa retirement, 'di ba, 20 years lang yung pinakita namin, pero may nakilala akong pensioner, retiree na at the age of 60 nag-retire na siya. Kinuha siya ni Lloyd 92 years old. Na isipin niyo
po yung 32 years 'no. So kanina yung mga pinapakita ko maaaring yun yung makuha, pero maaaring mas mataas pa pala dun 'no, kasi depende nga po kung gaano katagal. Ito naman po is for 5 years lang din muna, pero what if si legal spouse pala, kasi legal spouse hangga't nabubuhay din siya o paano kung ilang years din po siyang nabuhay. So mas malaki pa po dito yung puwedeng makuha. So yung sample namin for 5 years lang po ito. So minimum ulit 27,000, maximum 108,000. So minimum pension po for 40% ng 5,000 po is 2,000. So times 60 months kasi 5 years, plus yung 10,000 na 13th month pay, plus 60,000 na additional benefit. Ayan, kaya po nakuha si 190,000. Well, sa maximum naman po, ang 40% ng average monthly salary credit is 8,000 times 60 months or 5 years po yun. So, 480,000 plus 40,000 kasi 5 times po ng 13th month pay, no? So, 8,000 times 5 plus 60,000 additional benefit equivalent to 580,000. Ayan. So, hopefully po nakasunod, no? Inisa-isa ko na kasi naku, nakita ko kanina sa chat facility natin, sa Q&A facility natin, ang dami na nagtatanong about benefits, no? Kaya sabi ko, huwag kayong mag-alala, ita naman po yan.